Kamusta Sagittarius? Welcome to Like a Tarot. Alamin muna natin ang situation mo base sa mystical cards. Mamaya naman ay yung situation ng person mo ang alamin natin. Pinapahiwatig ng card na ito na makakatanggap ka ng suporta mula sa langit. Kapag natanggap mo yung biyaya ng may kapal, ito na yung simula ng journey na tatahakin mo sa buhay na mas positive at saka makakatulong sa'yo para mag-grow. Alam ng universe na spiritual ang kailangan mo sa panahon na ito at sa sitwasyon mo. Itong card na ito ang nagsasabi na maging proud ka sa sarili mo at magtiwala. Dahil sa ang mga taong nagtagumpay ay nakaranas din ng paghihirap, delay, pero muling nakabangon at hindi nawalan ng pag-asa. Nagiging pag-asa, magandang halimbawa at inspirasyon ka sa kapwa mo. Maging ready na malagpasan yung mga unexpected or hindi mo inaasahan na challenges. Ito naman yung cards ng person mo. Itong cards naman ng person mo, marami siyang gustong patunayan sa iyo, sa paligid niya, at sa sarili niya. Pinapaalala ng card na ito yung buhay natin ay naaayon sa pagbalanse. At yung sobra ay nagiging sanhi ng kaguluhan sa isip, sa sitwasyon at saka pakiramdam. Hindi ito magdadala ng happiness, kundi pagsisisi. Paalala para sa mga bagong viewers na ang reading na ito ay timeless reading. General reading, ano man na edad mo or gender mo, kunin mo lang kung ano yung akma sa sitwasyon mo. Ikaw na rin magpalit kung si person mo ba ito o ikaw. At saka ito yung start ng 1 week reading mo. Bago ko nga pala simulan itong tarot reading na ito ay nagtanong na ako sa mga cards. Ang una kong tanong ay, ano ang naiisip ng person mo patungkol sa iyo? Queen of Pentacles, the Wheel of Fortune, the Hermit. Para sa person mo, ikaw yung lucky charm niya. Kasi napaka-supportive mo at saka mas lalo siyang ginanahan sa buhay niya. At sinisikap ng person na ito na mabago na yung buhay niya habang kasama ka. Or magkarelasyon kayo or may koneksyon. Para sa ilang single, mapili ka sa person na nagugustuhan kasi gusto mo maging sure ka sa feelings mo. Pero soon, darating yung potential person na sakto sa hinahanap mo. Magkakaroon kayo ng time together na mas makilala ang isa't isa kasi pareho kayong curious kung ano ba yung hilig at gusto. Ang ilan sa relationship, pareho kayo ng person mo na nag-a-adjust sa relasyon kasi gusto nyong mai-apply yung changes sa relationship at sisikapin nyo pareho or isa sa inyo ang gagawa nito na magbigay ng effort o kaya panahon sa relasyon. Ang ilan sa inyo sa career o negosyo, pareho yung sinasabi ng mga cards na ang gusto mo ay yung magtrabaho ka o magnegosyo ka ng mag-isa.
Kasi base na rin sa mga cards ay napagtatagumpayan mo na mapaunlad yung karir mo or negosyo na ikaw yung nagmamanage. Ang ilan sa inyo sa career posibleng dinadala mo yung trabaho mo sa bahay mo. Kasi may ilang Sagittarius na gusto mo sa bahay ka nagtatrabaho. At saka ang ilan, magkakaroon ng changes sa karir mo pero pinapaalalahanan ka ng mga cards na huwag masyadong magpaka-focus sa material. Katulad ng sinasabi sa naunang cards, sa cards ng person mo na hindi nakakabuti yung sobra. Ang next card naman ay ano ang namimiss ng person mo sa iyo. The Hangman, the Chariot, the High Priestess. May ilan kasi na Sagittarius na ang relasyon or connection nyo ng person mo ay magkalayo kayo, kumbaga LDR. Kapag ka gusto kanyang kasama, inaalala niya yung time nyo together, at saka tinitingnan niya yung social media account mo. Ang ilan kasi sa inyo hindi kayo magkapareho ng oras. Pero isa sa inyo nag-a-adjust para makapag-usap. Ang ilang single, inaalis mo na yung sarili mo sa toxic na situation or person. Lalo na't ang ilang Sagittarius, may mga potential person na nagkaka-interest sa iyo, gusto kang makilala. Pinapakita rin na willing ka na magkaroon ng mga bagong kaibigan or bagong koneksyon. I-add ko lang para sa ilan na nasa relationship, nagkakaroon kayo ng konting problema ng person mo at sa ngayon, hindi kayo nakakapag-usap. Dahil nga sa LDR kayo ng person mo, nagkakaroon ng pagdududa sa relationship nyo. At base sa cards, ang distance ang nagpapahiwalay sa inyo ng person mo. Sa financial, ang advice ng mga cards, huwag ka masyadong magpaka-focus sa money or material. Nakatatlong cards ka na. Sa financial, positive yung ipinapakita ng mga cards na merong increase sa trabaho mo o kaya sa negosyo. Increase sa kita. Pero pinapaalalahanan ka ng mga cards na huwag mo nang ikwento pa kung ano yung mga magandang nangyayari sa iyo, lalo na pagpatungkol sa financial. Para hindi magkaroon ng maling interpretasyon ang kapwa mo. Ito naman yung mga cards sa kung paano ilarawan ng person mo ang relationship nyo. Four of Wands in reverse, the Justice, the Magician. Tingin ng person mo sa relasyon nyo ay kulang sa effort. At saka, hindi siya masaya sa nangyayari sa relationship nyo. Gusto niya magkaroon ng fair na desisyon or yung mapakinggan mo rin siya. Pero hindi siya nawawalan ng pag-asa sa relasyon nyo na maibabalik muli yung sigla ng relasyon nyo. At saka, ang ilan sa inyo sa relationship, kahit na nagtatalo kayo ng person mo, gusto pa rin ng person mo na ituloy kung ano yung gusto niya sabihin sa iyo. At base sa cards, gusto na ng person mo na mag-propose sa iyo, pero hinihintay niya na maging ready ka. At katulad ng naunang cards na merong pagdududa, ito yung gusto nang mawala ng person mo. Kasi yung mga goal niya sa buhay ay nakaplano na, kasama ka doon. Ano man ang gender ng person mo.
Ang ilang single, meron kang potential person na nakilala pero napakalayo ng estado ng pamumuhay niyo. Huwag mong husgahan yung sarili mo kasi yung love, wala namang boundaries yan. Lalo na't nasa tamang sitwasyon at timing ang ipinapakita ng mga cards na dumating na person sa iyo. Itatrato ka ng potential person na ito ng tama, lalo na kapag naging magkarelasyon na kayo. Ang ilan sa inyo sa kalusugan, nagkakaroon ng health issues, humihina yung kalusugan mo. Pwedeng ikaw ito or family member. Inuulit-ulit sa cards na ito na merong person na nasusobrahan sa kakatrabaho, sa kakaisip. Pero maaagapan mo ito kasi merong person na makakapansin sa iyo. Sa umpisa tututulan mo pa ito, magpapatuloy ka pa rin. Pero yung kalusugan mo na mismo ang mag-i-schedule kung kailan ka na dapat magpahinga para makabawi ka ulit at mapagaling mo muna yung sarili mo. Ito naman yung mga cards na feelings ng person mo na pwede rin ipakita kung ano yung feelings mo. May mga tawag or messages itong person mo na gusto niyang sabihin na sa iyo. Pero dahil nga sa nagkakaroon ng tampuhan, hindi mo pa nasasagot sa ngayon. Magkakaroon ulit kayo ng pag-uusap ng person nito kasi pareho kayong merong na-realize sa isa't isa, sa nararamdaman at saka sa sitwasyon. At ito yung time na ang pag-uusapan nyo ay patungkol sa relasyon nyo at koneksyon. Hindi nyo gustong pakawalan ang isa't isa or masayang ang binuo nyong relasyon or koneksyon. Nasa healing stage pa lang ang ilan sa inyo pero hindi nyo kayang tiisin ang isa't isa. Medyo matagal din kayong hindi nakapag-usap kaya pareho nyong gugustuhin na magkaroon muli ng koneksyon. At katulad na nabanggit sa tarot cards, ang ilan sa inyo hindi talaga kayo pareho ng oras. Pero hinihintay ka ng person mo. Kaya nagkakaroon kayo ng problema ang ilan sa inyo sa relasyon dahil nga sa LDR. Ito yung nagpapahiwalay sa inyong dalawa, yung hindi kayo magkasama. Merong mga deep issues na hindi nyo muna pag-uusapan ng person mo. At mas pipiliin nyo na lang pareho na mag-enjoy kung ano yung nangyayari sa relationship nyo or situation. Okay na yung nagkakausap kayo. Yung problema nyo or issues ay saka na lang pag-uusapan. Hindi niya ito i-open pa sa iyo. Mas gusto ng person mo na harapan yung pag-usapan kaysa sa ganitong magkalayo kayo. Nahihirapan din yung person mo sa feelings niya at saka lalo na kapag hindi niya naipapaliwanag ang sarili niya sa iyo. Capricorn, Gemini, Virgo, Aries. Ito yung ilan sa 12 zodiac sign na nangunguna sa reading na ito. Thank you nga pala sa mga nag-like, share, comment, and subscribe. Ingat po kayo palagi saan man kayo naroon. Ito naman yung mga letra na posibleng andito yung letra ng pangalan ng person mo or letra ng pangalan mo. L, Z, K, Q, C, U, D, T, H, V, I, B, W.